ng kaaya-ayang iyak. Ipanin niyo ang trumpeta. Ipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Benji or Father Vicente Badajos Jr. Bisitang pari po dito sa shrine na naka-assign po sa Apostolic Vicariate of Taytay. Sa Palawan pa po ako nanggaling. At nandito po ako para ipagdiwang ang aking kaarawan ngayong araw. At ang aking assignment po ay nasa San Padre Pio Mission Center. Ang aming patron sa aking assignment ay si San Padre Pio. Magpasalamat tayo sa Diyos sa maraming biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Ang pasasalamat ng pamilya Mariano, lalo na ni Mr. Pete at ang kanyang pamilya sa kanyang kagalingan. Gayun din, patuloy na ipagdasal natin, lalo na ang lahat ng mga deboto ni San Padre Pio, ang ating mga kahilingan at panalangin. Ipagdasal din natin ang ating mga personal at iba pang mga panalangin, kahilingan at intensyon. Bago tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang, alalahanin po muna at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang pinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na diyos-diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng Amonita. Ipinagpagawa niya ang kanya-kanyang mga dambana, ang mga diyos-diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhang. At ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito.
2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi siya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi niya sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nila, babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoon ay nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya, subalit hindi ganon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Yung version po ng ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Meron din pong kahalintulad o kaparehong version si San Mateo. At medyo detailed ang pagkakalahad ni San Mateo ng pangyayaring ito tungkol sa isang ina na may anak at sumasamo kay Jesus na pagalingin dahil inaalihan siya ng masamang espiritu. Sa version po kasi ni San Mateo ay sumisigaw itong babae habang dumadaan sa Jesus. At sabi doon sa translation sa Tagalog, gaputok man daw ang kanyang pagtawag kay Jesus, hindi talaga siya pinansin ni Jesus, dinedma siya ni Jesus. Patuloy pa rin siyang sa pagtawag at pakikiusap kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na inahalian ng masamang espiritu. Sumagot si Jesus, sabi ni Jesus, doon sa version ni San Mateo, na sabi niya, ang mission ko ay para lamang sa mga nawawalang tupa ng bayang Israel. Ang babaeng ito, hindi po siya Hudyo, siya po isang Hintil. Sa madalit salita, hindi siya kasama sa nawawalang bayan ng Israel. Parang bang kulang na lang sabihin, hindi kayo kasama sa aking pinagmimisyonan. Ikalawa na ho yun. Una, hindi pinansin. Ikalawa, sinabi na hindi kayo kasama sa nawawalang tupa ng bayang Israel. And then ikatlo, ito ang sagot ni Jesus sa Ebanghelyo na natin ngayon. Nararapat ba na kunin ang pagkain ng anak at ipakain sa mga tuta? Ang galing at ang husay at talagang may pananalig at matinding pagtitiwala itong babaeng, itong inang ito. Nasabi niya, Panginoon, kahit na po tira-tira na lamang ang aming pakinabangan, kahit tira-tira na lamang yan, mumu na lang yan, kukunin pa rin namin at papakinabangan pa rin namin yan. Kahit na kaming mga hintil ay hindi kasama sa inyong misyon, kahit kaming mga hintil ay hindi ninyo pinapansin na kayo mga Hudyo, kahit na mumu at tira-tira na lamang, papakinabangan pa namin yan. Aantayin pa rin namin yung mahulog sa lamesa ng mga bata na kumakain. At dahil doon, namangha si Jesus sa laki ng kanyang pananalig, ng kanyang pananampalataya. Kaya nasabi ni Jesus na, ngayon din sinasabi ko sa iyo, umuwi ka na. Napalayas na ang masamang espiritu sa iyong anak. Mga kapatid, dahil sa napakalaking pananalig at pananampalataya ng ina na ito sa ating Panginoon. Alam niyo po, kami pong mga pare, hindi na po kami ngayon, dati-rati humahaba, tumatagal sa mga assignment. Kami pong mga pare ay nalilipat-lipat na po ng assignments. Depende ho sa mga dioceses at lugar na kung kailan ang term ng mga assignments. Sa amin, every 6 years. Noong 2021, namatay po yung nanay ko in January. Then, pagdating po ng August ng January, dumating po yung aming bagong obispo. At nag-initiate siya ng maraming changes sa aming vicariate. Kaya medyo nabigla. At pagdating ko ng 2022, maglilipatan pa kami. Kaya dahil doon, sa panahon na namatay ang nanay ko at hindi ako sunod sa tamang stages, panahon ng pagluluksa at pag-grieve, ako po yung nagkaroon ng depression noong November 2021. Kung iniisip ninyo na mga pari ay
spared at ligtas sa mga depression, hindi po. Nagkaka-depress din ho ang mga pari. So, nakaroon ko ng depression. At noong 2022 ng February, inassign ako sa panibagong assignment. At ang aming patron po ay si San Padre Pio. Dala-dala ko po yung depression na yan. Dahil, siyempre mag-a-adjust ako sa panibagong environment, sa panibagong community. Tapos dala-dala ko pa yung mga changes sa aming vicariate. Hindi pa po kami diocese sa Palawan. At maliban doon, dala-dala ko pa rin yung burden, yung bigat ng pagkawala ng aking nanay. So, from that month of February, talagang dala-dala ko yung depression. Pero, isang bagay na mas lalo ko pong pinalakas. Of course, I prayed, hindi lang sa nagmimisa, talagang nagdadasal ako, aside from pagmimisa, mayroon akong personal prayer. And I really devote my time sa pagdarasal at paghingi ng tulong kay San Padre Pio. At dahil doon, sa matibay at napalakas palalo ang aking pagsamo, pananalangin at pagdarasal para makalabas ako sa depression ito, after few months, nakarecover ako at nakabalik ako sa dating energy, enthusiasm, at saka pag-asa. Pag-asa doon sa bagong assignment ko na kung tutuusin, mas mahirap sa previous assignment ko. At yan ay bunga na lamang ng mas pinaigting na pananalangin, pagdarasal. My dear brothers and sisters, o mga kapatid sa pananampalataya, ito pong ating ebanghelyo tungkol sa babaeng nakikiusap sa Diyos kay Jesus na paggalingin ang kanyang anak. Makikita natin yung kanyang perseverance, ang kanyang tiyaga at sigasig. Kahit na seemingly, parang na-insulto na siya ni Jesus, pero hindi niya pinansin yon. Nagpatuloy pa rin siyang makiusap, humingi kay Jesus ng pagpapagaling. At dahil nakita ni Jesus ang kanyang sigasig, ang kanyang tiyaga, at saka ang laki ng kanyang pananalig at pananampalataya, talagang dininig ng Diyos at tinugon ng Diyos ang kanyang dasal, ang kanyang panalangin. Gumaling at napalayas ang masamang espiritu sa kanyang anak. At yan po, siguro ito rin ang paanyaya sa atin. No? Mas dagdagan pa natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, yung ating pananalangin sa Kanya. Sabi nga sa English, push. Itulak pa natin ang gusto, ang ating sarili. Palapit sa Diyos, itulak pa natin ang ating sarili na mas lalo pang magdasal. Ang ibig sabihin po ng push ay pray, letter P. U, until. S, something. And H, happens. Huwag kang titigil sa pagdadasal hanggat walang nangyayari at walang hindi tinutugon ng Diyos ang dasal mo. Sige lang, tuloy lang, mas lalo pang lakasan ng pagdarasal. Kaya nga, push, pray, until something happens. Mas sipagan, mas tiyagaan pa natin, mas lakasan pa natin ang ating pananalangin. Yan po yung nangyari sa babae, sa ina ng batang inaalyan ng Espiritu. Mayroon siyang push. Hindi siya tumigil hanggat hindi tinugon ni Jesus ang kanyang dasal, ang kanyang panalangin. Sabi ni San Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Kapag nag-pray ka at nag-hope ka, umasa ka, ibig sabihin kasi ng pag-asa ay pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Pag sinabing pangako, hindi pa po yan nangyayari. Mangyayari pa lang. Pero kahit na hindi pa nangyayari at mangyayari pa lang, nagbibigay ka na ng tiwala na mangyayari yan sa tamang panahon at sa panahon ng Diyos. Kaya kapag nagbigay ka ng tiwala, ng pag-asa sa Diyos, unti-unti mo nang bibitawan ang worry, ang pag-aalala. Dahil may malaki ka ng pag-asa sa Diyos. Yan ang sabi
ni San Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Patuloy lang magdasal, magtiwala at umasa sa ating Panginoon Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghandog ng aming salat. Dala namin ang alak at tinapay. Nabunga ng aming pagsisikaw. Naghandog ng aming alak. Dala namin ang alak at tinapay. Nabunga ng aming pagsisikaw. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos na Ama nating nasa langit, buong pananalig, pananampalataya at pag-asa tayong tumawag sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaito
lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan, magbahagi ng tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayang makiisa, makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Na 14 ng Pebrero
ay simula ng panahon ng Kwaresma, mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Nais ko din pong kunin ang maiksing pagkakataon na magpasalamat po sa ating rektor ng shrine, kay Father Oscar, at kay Father Drian din, na aking kasamang pari ngayon. Maraming salamat po. Panalangin sa pagbabasbas. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangi si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na magpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. At naway bendisyonan at basbasan, pagpalain nawa kayo ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay, naipagdiwang na po natin ang banal na misa, humayo tayo at patuloy na mahalin, paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.